At dahil 10 days na ho yung aking mga pananim, ay mag-a-apply na ho ako ng abono. Urea 46. Naman daw na din ako ng aking umang naboborat. At nagluto ako ng aming pananghalian. Patola na may miswa na meron hong big siomay. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ko ulit sa aking buhay probinsya. Kay bilis talaga ng araw, wakalain mo yon. Simula nung nagtanim tayo ng talong, ay pa 10 days na siya ngayong araw. Pag pala ako nagtatanim mga katrops, ang unang apply ko ng abono ay lagi ay pa 10 days. At pag wala pa naman budget na pambiling abono, ay ginagawa ko ay 12 days. Hey, kamahalan pa naman na rin abonong iyan mga katrops. Ang inaabono ko nga pala yan mga katrops, Viking Ship Urea 4600. Yang hong kulay yellow yung nasa ilalim. Yan po yung inaabono namin sa amin mga halaman. Yan hong abonong iyan ay parang pinagkalas-kalas na styrofoam. Pwede ka makabili niyan sa mga agriculture supply. Yun nga laang ay mas mahal yun. Ay pwede rin naman kalahating kaban. Kalahati lang din ho nung presyo nung sa isang kaban. Dahil madami akong aabonohan. Yan, isang kaban na po yung akin nabili. 1,850 ho yung isang kaban ng presyo niyan. Para mas mabilis ho ako makapag-apply ng abono mga troops sa akin hong talong, sili, kamatis at ampalaya ay gumamit na ako ng fertilizer applicator backpack. At dahil nasira na ho yung bag niyan mga katrops, ay kinonvert ko na lang ho yan. Sa galon, nilagyan ko na lang ho yan ng strap para maging backpack na mas din. Mas mapapabilis pati yung pag-aabono ko pag yan yung aking gamit. Para nga lang ako nagagala sa aking talungan eh. Kaya kung wala ka pa niyan mga katrops, ay ikay bumili na din para hindi ka na mahirapan mag-abono. Payuko-yuko. Pag meron ka na yan, ay wag mong pupunuin yung laman ng abono. Pwede kahit mga kalahati or 1/4 lang para hindi ganun kabigat. Para hindi naman manakit yung iyong katawan. Pero normal na yan. Siguradong sasakit ang katawan. Maganda ho yung pagkakatanim ng talong mga katrops. Ay karamihan ho ay nabuhay. May mga hulipin tayo pero kaunti lang. Pagkatapos mahabonohan ng talong ay lilipat naman tayo sa kamatis at saka ho sa sili. Kung mapapansin nyo yung ating mga tanim ay medyo maputla or madilaw yung dahon niya. Pag ganyan yung nangyari sa ating tanim, ayan, aabonohan lang ho natin iyan at pag ilang araw na ay gaganda na. Ang paglalagay ko ng abono ay isang kutsara lamang mga katrops. Tapos hindi ho sa ilalim ng puno. Medyo malayo lang ng kaunti. Pwede hong pabagsak na abono ang inyong gawin. Pwede rin hong padilig. Pero kung kutob nyo naman ay hindi uulan ng mga ilang araw, ay padilig na ho yung inyong gagawin. Pero pag ganyan ay medyo umuulan at umaambon pa, ay pwede nang pabagsak para hindi gayon kahirap. Katulad na rin ginawa ko ay basa pa yung lupa. Ay mga bukas lang ay tunaw na yan. Pag pala ako nag-aabono mga katrops, ay iniiwasan ko hong mabagsakan yung mga talbos ng abono. Pag kasi nabagsakan ng abono yung mga halaman, lalo na yung talbos, ay sigurado masutuyo iyon, mamamatay yung halaman. Kaya sa pag-aabono ay talagang iingatan din natin yung mga halaman. Di lang basta bagsak ng bagsak, dapat nasa tama. Tulad ko ho ay may tama na sa iyo. Ay, yun lang na makapag-abono na ako ng talong at sili. Ayan, pumunta na ho ako sa aking boborat para mamandaw. Tapos may nakakasalubong pa akong mga kalabaw. Ay kako-cute naman. Kaya nandyan sila ay nangangain sila ng kanilang pananghalian. Diretso swimming na din. Sa unang angat at pangalawa ay walang huli mga katrops. At sa pangatlo ay gayon din. Doon naman sa pang-4 at 5 ay wala din tayo ng huli. 6 at 7 ay wala din laman mga katrops. Sabi ko nga may 2 pang boborat, may pag-asa pa magkalaman. At ito hong pang-8 mga katrops ay may laman na siyang 3 pirasong tilapia. Ay kala ko mabubukya tayo ngayon. At meron pa akong isang iaangat. Titignan natin kung meron gang laman. Kung madadagdagan ba yung 3 aking huli. At ito na mga katrops. 3 lang ho yung huli natin tilapia mga katrops. May ulam na tayo. May pang-ulam na tayo para sa atin pananghalian. Dahil napagod ako kakatikin. Ayan, magpapahinga muna tayo saglit. Magkakape tayo din sa lawa. Pagkatapos magkape, larga na ulit. Ratrata na ulit ng pagtitikin para makauwi na at makapagluto na ng ating tanghalian. Yan pala yung kalapating nahuli ko noon bagyuhan mga katrops. Yan, hindi na siya umalis. Tapos sere pa lang ating manok ay naglilimlim na. Pero di ako sure kung naglilimlim baga talaga siya or nagpapanggap lang. Naalala ko ay meron pala kaming uwi galing Bulacan na big siomay. Tapos meron din patola si kuya. Kaya naisipan ko yun na lang yung aking uulamin, yung big siomay na galing Bulacan. Kaya nung pagkakauwi ko ng kubo ay nagpunta na ako sa patolahan ni kuya para makapanguha ng patola at may ulam. Magkano pala presyo sa inyo ng patola
mga katrops, ay baka nga yung ma-comment dyan sa comment section. Ilagay mo na din ho kung taga saan ka para alam ko kung saan lugar yung presyong iyon. Ang akin palang lulutuin ay patola na meron hong miswa, na meron hong big siomay. Pag mahaba yung patola ay nahati ko ho siya sa 4. Pag maliit naman sa 3 laang. Para mabilis ko ho siyang baltan ay tutusukan ko ho siya nung tangkay ng kutsara. Sabay pa iikot-ikutin ko ho siya para makuha ko na yung laman ng patola. Pag pala nagluluto kayo ng patola ay anong luto ang inyong ginagawa dyan? Ako kasi talagang masarap yan sa miswa. Tapos naglalagay din ako ng patola sa nilagang baboy. Saka sa bok choy, pansit. Nag-stays lang ho ako ng kinchay saka po ng sibuyas. Meron na akong stock na bawang kaya yun na din yung aking gagamitin. Magluluto na ako mga katrops. Sinalang ko na yung aking pamalakasang talyase. Naglagay na ako ng bawang. Nagpirito lang ako hanggang sa maging golden brown. Nung naging golden brown na ay hahanguin ko na yung langis saka yung bawang. Magtitira lang ako ng kaunting langis at bawang para paggisa ay naglagay na din ako ng sibuyas. Susunod ko na yung patola mga katrops tapos maglalagay ako ng pampaalat na patis. Tinikman ko na din yung inuwi ko galing Bulacan na chicharong baboy. Naglagay na din ako ng tubig, pakukuluan ko lang hanggang sa maging half cook yung ating patola. Tapos ilalagay ko na yung big siomay na galing Bulacan. Susunod ko na yung siling panigang para paniguradong magiging tayo panghabang buhay. Ay, pero lang sunod ko na din yung pamintang durog. Dahil meron akong chicharong baboy, naglagay na din ako ng chicharong baboy. Tapos pagkalagay ko ng kinchay, ay iniisip ko na para may kulang sa akin niluluto. Ay pagkaka-check ko ay wala pa pala siyang miswa, ay muntik pa makalimutan yung pamalakasang miswa. Naglagay pala ako dyan ng chicken cubes. At nung luto na yung miswa mga katrops ay akin nang hinango para makakain na kami ng ating pananghalian. At dahil pagod sa bukid ay paniguradong mapapadami naman yung kain natin nito ng kanin. Buti na lang ay merong sabaw yung ating ulam mga katrops. Yun palang nahuli kong tilapia kanina ay mamayang gabi ko na lang siya uulamin. Kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ko ho ngayon ay ginisang patola na merong miswa, na meron hong big siomay. Masarap din pala mga katrops, bukod diyan sa big siomay ay piritong tinapa ang iyong ilalagay. Promise ko sa iyo ay pag natikman mo yung ginisang patola na merong tinapa ay mapapadami ang iyong kain. Maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!